Baog ka, Elena. Isang basura sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Remedios habang inilalapag ko ang espesyal na hapunan na niluto ko para sa kanila. Sa harap ng lahat, itinakwil ako. Pero hindi nila alam. Sa bawat dokumentong pinirmahan ni Mateo sa likod ko, isang hukay ang hinuhukay nila para sa sarili nila. Ako si Elena at ito ang huling gabi ng aking pagtitiis. Sino ang tunay na mawawalan kapag ang aliping bahay ay natutong lumaban? Walang puwang sa pamilyang ito ang isang baog, Elena. Huwag mo nang asahan na ang pangalan mo ay mapapasama pa sa huling testamento ng mga De la Vega. Sa mata ng batas at ng Diyos, ang isang punong hindi namumunga ay dapat lamang naputulin at itapon sa apoy. Ang tinig ni Doña Remedios ay parang talim ng labahan na humiwas sa katahimikan ng malawak na dining room. Malamig, direkta, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, si Elena ay nakaluhod sa paanan ng kanyang biyanan. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng rosas at mahahalagang langis. Ito ang gabi-gabing ritual na ginagawa niya. Ang paghihilod sa mga paa ng matanda upang maalis ang pagod nito bago matulog. Sa loob ng 7 taon, hindi niya kailanman naramdaman na ito ay isang pabigat. Para sa kanya, ito ay pagpapakita ng pagmamahal at paggalang, ang kanyang utang na loob sa pamilyang tumanggap sa kanya. Ngunit ang tubig na hawak niya ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-aalaga at pagpapakasakit ay nagsimulang manginig. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito magawang punasan. Pakiramdam niya ay bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay unti-unting naglalaho na para bang ang 7 taon ng kanyang pagsisilbi ay nabura sa isang iglap lamang ng malupit na hatol. Ma, baka naman pwedeng pag-usapan pa natin ito. Ang tinig na yon ay nanggaling kay Mateo, ang kanyang asawa. Lumingon si Elena nang may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Inaasahan niyang tatayo si Mateo, lalapit sa kanya, at itatayo siya mula sa kanyang pagkakaluhod. Inaasahan niyang sasabihin nito na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa anumang mana o kakayahang magkaanak. Ngunit nanatiling nakaupo si Mateo sa dulo ng mahabang mesa. Hindi man lang nito magawang tumingin sa kanyang mga mata. Pinaglalaruan lamang nito ang kanyang baso ng wine. Tila ba mas mahalaga ang kulay ng likido kaysa sa pagkadurog ng puso ng kanyang asawa. Mateo, alam mo ang patakaran ng pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Doña Remedios habang marahas na hinahatak ang kanyang paa mula sa tubig. Dahilan upang matalsikan ng basa ang mukha ni Elena. Ang ari-arian ng mga De la Vega ay para sa mga susunod na De la Vega. Kung hindi kaya ni Elena na bigyan ka ng tagapagmana, bakit natin sasayangin ang bunga ng ating pawis sa isang taong hanggang dito na lang? Elena, intindihin mo na lang si Mama. Sa wakas ay nagsalita si Mateo, ngunit ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na pagsuko. Para rin naman ito sa ikabubuti ng lahat. Siguro, sadyang hindi lang tayo para sa yaman na ito. Doon ay naramdaman ni Elena ang ikalawang saksak, ang kusok kep. Hindi ang kalupitan ng kanyang biyenan ang tuluyang pumatay sa kanyang espiritu, kundi ang kawalan ng paninindigan ng lalaking pinangakuan niyang makakasama sa hirap at ginhawa. Ang katahimikan ni Mateo ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Ang kanyang hindi pagtanggi sa kawalang katarungan ay ang huling pako sa krus na binuhat ni Elena ng napakatagal. Dahan-dahang binitiwan ni Elena ang palanggana. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay hindi narinig bilang isang malakas na kalabog, kundi bilang isang mahabang buntong hininga ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas mula sa kanyang mga mata. Dahil tila ba ang lahat ng likido sa kanyang katawan ay naging abo na. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad
habang nakabaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot na lason na mahirap lang hapin. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga kristal na chandelier, ang mga antigong kagamitan, ay naging mga saksi sa kanyang pagkahiya. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pag-iwan sa kanyang propesyon bilang isang top investigator, ang pagtalikod sa sarili niyang pangarap upang maging perpektong asawa at manugang, ay nauwi lamang sa pagiging basura sa paningin nila. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nananakit at tila nawalan ng lakas. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nakita niya sila hindi bilang pamilya, kundi bilang mga estranghero na may malamig na puso. 7 taon, bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay halos hindi marinig sa lalim ng emosyon. 7 taon akong naniwala na ang pag-ibig ay sapat na upang maging bahagi ng tahanang ito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay unti-unting naglalaho. Pinalitan ng imahe ng isang mesang puno ng pagkain, ngunit walang puwang para sa kanya. Habang papaakyat siya sa hagdan, patungo sa kanilang silid, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, parang mga alon sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan ko kailangang mamatay para lamang mabuhay ang pamilyang ito? Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung ano ang mangyayari bukas. Ang tanging alam niya ay ang hangin sa labas ng mansyong ito ay mas malinis kaysa sa loob. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto ng kanilang silid, narinig niya ang tawanan ni Doña Remedios at ng kapatid ni Mateo mula sa ibaba. Tila ba ang kanyang paglisan ay isang dahilan ng pagdiriwang. At doon, sa dilim ng pasilyo, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit, hindi na ito pait. Ito ay isang malamig at matalim na linaw ng isip. Ang talino ng isang auditor na binaliwala nila ay muling nagising. Sa loob ng silid na naging saksi sa 7 taon nilang pagsasama, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Elena. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta, ang maletang dala niya noong una siyang tumapak sa mansyong ito nang may baon na pag-asa at pag-ibig. Ngunit ngayon, ang bawat damit na inilalagay niya sa loob ay tila mga piraso ng kanyang sarili na pilit niyang binabawi mula sa isang bahay na hindi kailanman naging kanya. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng bawat hakbang nito ay nakaukit na sa kanyang sistema. Elena, huwag ka namang masyadong madrama. Hindi mo kailangang mag-impake agad, ani Mateo habang sumasandal sa hamba ng pinto. Walang pagsisisi sa kanyang tinig, kundi iritasyon. Para sa kanya, ang nangyaring seryosong pag-atake sa dangal ni Elena sa ibaba ay isa lamang abala sa kanyang tahimik na gabi. Itinigil ni Elena ang pagtiklop ng kanyang blusa, pero hindi pa rin siya humaharap. Madrama? Mateo, itinakwil ako ng nanay mo. Tinawag akong basura. At ikaw, hinayaan mo lang siya. Narinig ni Elena ang malalim na buntong hininga ni Mateo. Ang tunog na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang malaking pasanin. Alam mo naman si Mama, di ba? She's just stressed. At ikaw naman kasi, bakit hindi ka sumagot ng maayos? Kung sana ay mas naging masunurin ka at hindi mo pinairal ang pride mo, hindi aabot sa ganyan ang usapan. Doon ay naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi, ang gaslighting na unti-unting pumatay sa kanyang tiwala sa sarili sa loob ng maraming taon. Ito ang paraan ni Mateo. Baligtarin ang sitwasyon hanggang sa siya ang magmukhang may kasalanan. Pride, Mateo,
Pride ba ang tawag mo sa paghingi ng kaunting respeto bilang asawa mo? Humarap na si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagod. Sinisisi mo ako dahil hindi ako makabuo ng anak? Akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na ito? Lumapit si Mateo. Pilit na hinahawakan ang kanyang balikat pero marahas itong iniwasan ni Elena. Look, Elena, let's be practical. Matanda na si Mama. Ang yaman ng mga De La Vega ang tanging legacy niya. Kung hindi tayo makakapagbigay ng apo, natural lang na mag-isip siya ng ibang paraan para protektahan ang pera. Intindihin mo na lang, temporary lang naman ito. I'll talk to her kapag kumalma na siya, okay? Magstay ka muna rito. Huwag ka nang umalis. Mas lalo lang magagalit si Mama kapag nalaman niyang lumayas ka. Temporary, ulit ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ang tingin niyo sa akin ay isang gamit na pwedeng itabi muna sa bodega kapag hindi na kailangan at ilalabas na lang ulit kapag gusto niyo. Hindi na ako tatagal dito, Mateo. Tapos na ako. Ang arte mo rin, no? Biglang nagbago ang timpla ng boses ni Mateo. Ang mapagkunwaring pag-aalala ay napalitan ng talim. Saan ka naman pupunta? Wala ka ng trabaho. Ang pamilya mo sa probinsya, umaasa lang sa padala ko. Kapag iniwan mo ako, ano ang matitira sa'yo? Isang baog na babaeng walang pera at walang direksyon? Sige, lumabas ka sa pintong yan, pero huwag kang iiyak-iyak sa'kin kapag wala ka ng makain. Ang bawat salita ni Mateo ay parang mga bato na ipinupukpok sa puso ni Elena. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na nag-init sa kanyang kalooban. Hindi ito galit, kundi ang muling pagkabuhay ng kanyang katinuan. Ang talino niya bilang isang dating audit manager ay nagsimulang magkalkula. Bakit ganoon na lang ang takot ni Mateo na umalis siya? Kung talagang basura ang tingin nila sa kanya, bakit pilit siyang pinananatili sa mansyong ito? Tumalikod muli si Mateo at lumabas ng silid. Iniwan siyang muli sa kadiliman. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-iimpake, nanatiling nakatayo si Elena sa tabi ng pinto, nakikinig sa bawat tunog sa labas. Narinig niya ang mahinang paghakbang ni Mateo patungo sa veranda ng kabilang silid. Dahan-dahan, parang isang anino, lumapit si Elena sa nakabukas na bintana na nagdudugtong sa dalawang silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya si Mateo na may kausap sa telepono. Ang kanyang asawa ay tila ibang tao. Ang mukha nito ay puno ng pagkaganid at kaba. Oo, nandito pa siya. Mahinang bulong ni Mateo sa kabilang linya. Napaalis na siya ni Mama sa hapag, pero kailangang manatili siya sa bahay hanggang sa matapos ang pirmahan ng loan. Kapag nalaman niyang isinanla natin ang mga lupain sa probinsya gamit ang pangalan niya, magkakagulo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Huwag kang mag-alala, patuloy ni Mateo. May kasamang tawa na tila galing sa impyerno. Akala niya baog lang siya, pero ang totoo, siya ang gintong itlog natin. Isang pirma na lang at mapapasa atin na ang lahat ng compensation mula sa gobyerno. Pagkatapos niyon, kahit saan pa siya magpunta, wala na akong pakialam. Basta makuha natin ang pera, pwede na siyang mabulok sa kalsada. Napahawak si Elena sa pader upang hindi matumba. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa hapagkainan ay wala pa palang kalahati sa katotohanang natuklasan niya ngayon. Hindi lang siya itinakwil, pinagnanakawan siya. Ginamit ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, at ang mga natitirang ari-arian ng kanyang yumaong mga magulang upang punan ang kasakiman ng pamilyang ito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng bawat tibok ng kanyang puso, ay may nabubuong isang matinding panata. Ang Elena na laging nagpaparaya ay tuluyan na ngang namatay sa gabing ito. At ang papalit sa kanya ay isang babaeng marunong magbilang ng bawat utang at marunong maningil
ng may kasamang interes. Akala niyo ba ay pirma ko lang ang kailangan niyo? Ang bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ang kadiliman sa loob ng silid ay tila naging isang kakampi ni Elena habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salitang binitawan ni Mateo sa telepono ay parang mga laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. Ginigising ang bawat himaymay ng kanyang katinuan na sadyang pinatulog ng 7 taon ng huwad na pag-ibig. Hindi na siya ang tupa na naghihintay na katayin. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo habang mabilis na nag-iisip ang kanyang utak. Bilang isang dating audit manager, alam ni Elena ang bawat pasikot-sikot ng mga dokumento. Alam niya kung paano itago ang isang butas at alam niya kung paano ito hahanapin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa. Hindi na siya nag-iingay. Ang bawat hakbang niya ay kasing pino ng isang anino. Ang kanyang daliri ay dumapo sa malamig na ibabaw ng kanyang laptop. Ang tanging kagamitan na hindi niya hinayaang pakialaman ni Mateo sa loob ng maraming taon. Ito ang kanyang sandata. Ang tanging alaala ng kanyang buhay bago siya naging isang Della Vega. Isinilid niya ang laptop sa kanyang bag kasama ang ilang mahahalagang papeles na itinatago niya sa isang lihim na kompartimento ng kanyang maleta. Naririnig niya ang mahimbing na paghilik ni Mateo mula sa kabilang silid. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang sa kanya ng matinding pandidiri. Napakaliit ng distansya ng kanilang mga silid, ngunit sa gabing ito, ang pagitan nila ay naging kasing lawak ng isang bangin na hindi na kailanman matatawid. Habang hinihila niya ang zipper ng kanyang bag, ang tunog nito ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Maingat siyang lumabas ng silid, bitbit ang kanyang maleta sa isang kamay at ang kanyang sapatos sa kabila. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila humihinga sa ilalim ng kanyang bigat. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat anino sa pader ng mansyon ay tila mga multo ng kanyang nakaraan. Pinapanood ang kanyang bawat kilos ng may halong lungkot at pananabik. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, saglit siyang napatigil. Nakita niya ang kanyang paboritong tasa na nakapatong sa lababo, ang tasang ginagamit niya tuwing umaga habang ipinagluluto ng almusal ang buong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 7 taon, ang tanging naging halaga niya sa bahay na ito ay bilang isang tagapagsilbi na walang bayad. Isang katuwang na madaling nakawin ang pagkatao. Lumabas siya sa pintuan ng likuran. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanyang mukha. Tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang bawat paghinga niya ay mas masarap, mas malalim, at mas malaya. Naglakad siya patungo sa gate. Hindi lumingon kahit isang beses sa mansyong naging kulungan niya. Sumakay siya sa isang taxi na kanina pa niya tinawagan sa pamamagitan ng isang app. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa marangyang subdibisyon, nakatingin lang si Elena sa bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga guhit ng liwanag na nagbubura sa kanyang lumang buhay. Sa loob ng sasakyan, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyon na hindi kailanman nakita ni Mateo. Pumasok siya sa kanyang cloud storage sa isang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. Doon, nakatago ang mga digital copies ng mga pirma niya at ng mga dokumento ng lupain sa probinsya na iniwan ng kanyang ama. Sa bawat pag-click ng kanyang mouse, isang bagong katotohanan ang lumilitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang bagong loan application na isinumite sa isang bangko 3 araw pa lang ang nakakalipas. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay mukhang-mukhang sa kanya, ngunit alam niya ang bawat kurba ng kanyang sariling kamay, ang bawat tuldok, ang bawat kanto ng letra.
Ito ay isang pekeng pirma, isang mahusay na panggagaya na tanging isang taong matagal nang pinagmamasdan ng kanyang pagsusulat ang makakagawa. Hindi lang lupain ang isinanla nila. Ginamit din nila ang kanyang lisensya bilang isang certified public accountant upang maging garantor sa isang maanumalyang transaksyon ng kumpanya ng mga De La Vega. Kapag pumalya ang negosyong yon, hindi lang ang yaman niya ang mawawala, pati ang kanyang dangal at profesional na kredibilidad ay madadamay. Makukulong siya para sa mga utang na hindi naman niya ginastos. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang mga detalye. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang pamilyang minahal niya ay hindi lang siya itinuring na baog. Itinuring siya nilang isang biktima na handang isakripisyo para sa kanilang sariling kapakanan. Kuya, itigil mo ang sasakyan sa susunod na kanto. Mahinang utos ni Elena sa driver. Bumaba siya sa tapat ng isang lumang apartment building sa isang hindi gaanong kilalang bahagi ng lungsod. Ito ang apartment na pagmamay-ari ng kanyang matalik na kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa pagbabawal ni Mateo. Habang nakatayo sa tapat ng pintuan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa madilim na langit. Ang kanyang paglisan ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit bago niya simulan ang kanyang pagbawi, kailangan muna niyang harapin ang isang katotohanan na mas masakit pa sa pagnanakaw sa kanya. Binuksan niya ang isa pang file sa kanyang laptop, isang medical record na matagal na ring itinatago ni Mateo sa kanilang safe. Napalihim niyang nakuhaan ng larawan noong nakaraang buwan dahil sa kanyang hinala. Sa ilalim ng liwanag ng isang poste sa kalsada, muling binasa ni Elena ang resulta ng kanyang huling check-up. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot. Ang medical record ay nagsasabing wala siyang problema. Siya ay malusog. Ang tunay na may problema sa pagbubuntis ay si Mateo. Nasaan ang kape ko? Elena! Elena! Ang tinig ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, kasing talim ng isang kampanang nagigising sa lahat ng natutulog. Ngunit sa halip na ang malambot na yapak ni Elena at ang amoy ng bagong timplang kape ang sumagot sa kanya, ang tanging bumalik ay ang sarili niyang boses na tumama sa malalamig na pader. Walang sumagot, walang dumating. Sa loob ng 7 taon, ang bawat umaga sa tahanang De La Vega ay nagsisimula sa mabusising pag-aalaga ni Elena. Siya ang nagsisilbing orasan na nagpapaandar sa bawat makina ng mansyong ito. Siya ang nag-aayos ng gamot ni Doña Remedios. Siya ang naghahanda ng plansadong polo ni Mateo. At siya ang sumasagot sa bawat tawag ng mga supplier para sa negosyo ng pamilya. Pero ngayong umaga, ang bahay ay tila isang malaking katawan na nawalan ng kaluluwa. Bumaba ang matanda sa kusina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Nadatnan niya ang mga katulong na nagkakagulo. Ang lababo ay puno ng mga dumi mula sa hapunan kagabi. Ang mesa ay hindi pa nalilinis at ang kalan ay nananatiling malamig. Nasaan ang babaeng yan? Singal ni Doña Remedios kay Maria, ang pinakamatandang katulong. Bakit hindi pa siya gising? At bakit ganito ang ayos ng kusina ko? Ma'am, wala po si Ma'am Elena. Nanginginig na sagot ni Maria. Pinasok ko po ang silid nila kanina dahil hindi siya bumaba pero wala na po ang kanyang mga gamit. Malinis na po ang kanyang cabinet. Kasabay nito ang pagpasok ni Mateo sa kusina. Gusot ang buhok at tila hindi nakatulog ng maayos. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagkalito at kaunting takot. Hindi ko siya matawagan, ma, bungad ni Mateo. Nakablock ang numero ko, pati ang social media niya deactivated na. Hayaan mo siya, sigaw ni Doña Remedios habang hinahampas ang sandigan ng upuan. Nag-iinarte lang ang babaeng yan. Akala niya siguro ay hahabulin natin siya. Pagkatapos ng lahat ng ipinakita nating kabutihan sa kanya,
Ganyan ang isasagot niya. Napakawalang utang na loob. Pero ma, kailangan natin siya ngayon. Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawalan ng laruan. Ang account password para sa online banking ng kumpanya, siya ang may hawak. At ang mga dokumento para sa loan na pipirmahan dapat ngayong hapon. Hindi ko mahanap sa office ko. Siya ang huling humawak niyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kusina. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang hampas ng katotohanan na hindi nila gustong tanggapin. Ang basura na itinapon nila kagabi ay ang siya palang may hawak ng susi sa kanilang kaban. Hahanapin niyo siya. Utos ni Doña Remedios, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon, hindi lang sa galit kundi sa unti-unting paggapang ng kaba. Hindi siya pwedeng umalis ng ganoon-ganoon na lang. Sabihin mo sa kanya, Mateo, napatawad na kung kailangan. Sabihin mo na kailangan natin siya para sa pamilya. Gamitin mo ang kahit anong paraan para mapabalik siya. Habang nagkakagulo ang mga De La Vega, sa loob ng kanilang marangyang kulungan, si Elena naman ay nakaupo sa isang maliit na balkonahe ng apartment ng kanyang kaibigan. Hawak niya ang isang baso ng gatas, pinapanood ang pagsikat ng araw sa likod ng mga gusali ng lungsod. Ang bawat hininga niya ay kasing gaan ng isang balahibo. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot na baka may mali siyang masabi o magawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi siya nagmamadali. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kuko na dati ay laging madumi sa gawaing bahay, ngayon ay malinis na, at tila handa ng humawak ng panibagong kapalaran. Ngunit ang katahimikan ni Elena ay muling nagambala nang tumunog ang kanyang laptop. Isang notification ang lumitaw sa screen. Isang alerto mula sa kanyang personal credit monitoring service. May nagtatangkang gumamit ng kanyang identity para sa isang panibagong credit card application at ang address na nakalagay ay ang address ng mansyon ng mga De La Vega. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso. Ang tunog ng pagdait ng salamin sa kahoy ng mesa ay tila isang hudyat ng simula ng isang laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang numero ng kanyang dating mentor sa audit firm, ang taong nakakaalam kung gaano siya kabilis makahanap ng mga nawawalang pondo at mga pekeng dokumento. Sir, it's Elena. Bungad niya, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng awtoridad. I'm ready to come back. But first, I need a favor. I need a full background check on De La Vega Holdings, and I want to see every single centavo that went through their accounts in the last 5 years. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, natagpuan ni Mateo ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng kanilang safe na akala niya ay walang laman. Hindi ito dokumento ng pera. Ito ay isang maliit na note na isinulat ni Elena bago siya lumisan. Ang bawat utang ay may kabayaran, at ang sa inyo, Mateo, ay nagsisimula palang singilin. Kasunod nito, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pintuan. Hindi si Elena ang bumalik. Ang nasa labas ay isang opisyal mula sa bangko. May dalang sulat na nagsasabing ang lahat ng kanilang corporate accounts ay pansamantalang naka-freeze dahil sa hinala ng suspicious activities at unauthorized identity use. Napaupo si Mateo sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Napatingin siya sa kanyang ina na noon ay hindi na rin makapagsalita. Ang bansa ng mga De La Vega ay nagsisimula ng gumuho at ang tanging taong makakapagligtas sa kanila ay ang taong mismong tinapon nila sa labas ng pintuan. Huwag mong kalimutang kumain, iha. Ang katawan ay parang bahay. Kapag pinabayaan mo ang pundasyon, kahit anong ganda ng bubong, guguho at guguho rin ito. Ang tinig ni Aling Rosa ay kasing lamig ng simoy ng dagat sa madaling araw.
Inilapag niya ang isang mangkok ng mainit na sinigang na isda sa harap ni Elena. Ang usok na nanggagaling sa sabaw ay tila may dalang pangako ng kaligtasan, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Elena sa loob ng 7 taon sa mansyon ng mga De La Vega. Dito sa maliit na bayan ng San Rafael, malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanghusgang mga mata ni Doña Remedios, tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Elena. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa takot na baka may mabasag na platong porselana, ay payapa ngayong nakapatong sa hapagkainang gawa sa kawayan. Pinagmamasdan niya ang maliliit na gasgas sa kanyang mga daliri, mga sugat mula sa paghahalaman sa likod bahay ni Aling Rosa, ngunit sa halip na sakit, ang nararamdaman niya ay isang uri ng pagmamalaki. Ang mga sugat na ito ay patunay na siya ay may kakayahang bumuo, hindi lang magsilbi. Salamat po, Aling Rosa, mahinang sagot ni Elena. Ngayon ko lang po naramdaman na ang pagkain pala ay hindi lang basta pamatid gutom. Para siyang yakap. Ngumiti ang matanda. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagpapakita ng karunungan ng panahong lumipas. Dahil sa bahay na ito, Elena, hindi ka kinakailangang magbayad ng kahit na ano para lang ituring na tao. Ang halaga mo ay hindi sinusukat sa kung gaano karami ang maibibigay mo, kundi sa kung sino ka. Pagkatapos kumain, lumakad si Elena patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay tila pagbura sa mga bakas ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay nagbibigay ng ritmo sa kanyang paghinga. Noon, ang bawat paghinga niya ay tila naka-schedule, laging nagmamadali dahil may kailangang gawin para kay Mateo. Pero ngayon, ang hangin ay kanya, ang langit ay kanya. Umupo siya sa isang malaking bato at pinanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahil na langit ay unti-unting nagiging lila. Tila isang sugat na dahan-dahang naghihilom. Napaisip siya kay Mateo. Naisip niya ang galit nito, ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagiging baog at ang pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na ang dati nitong pait, ang nararamdaman na lamang ni Elena ay isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking kailangang magnakaw upang makaramdam ng kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang lumang kwintas, ang tanging alaala mula sa kanyang ina, at hinawakan ito ng mahigpit. Nay, tama po kayo, bulong niya sa hangin. Ang pinakamasakit na bilangguan ay ang paniniwalang wala tayong ibang mapupuntahan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Elena ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang bagong SIM card ang gamit niya at tanging ang kanyang mentor sa audit firm at si Aling Rosa lamang ang nakakaalam ng numerong ito. Nang buksan niya ang screen, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Hindi ito mula kay Mateo, hindi rin ito mula sa kanyang mga kaibigan. Alam ko kung ano ang ginawa nila sa identity mo. Hindi lang loan ang kinuha nila. May mas malalim pang hukay na inihanda si Mateo para sa'yo sa ilalim ng De La Vega Holdings. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, kailangan mong sirain ang pundasyon nila bago kanila tuluyang ibaon. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang payapang tunog ng dagat ay tila naging isang babala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang pagtibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang panibagong apoy na naglalayab sa kanyang dibdib. Akala niya ay sapat na ang lumayo. Akala niya ay sapat na ang maghilom. Ngunit paano ka maghihilom kung ang kaaway mo ay patuloy na gumagamit ng iyong pangalan upang gumawa ng kasamaan? Tiningnan ni Elena ang madilim na abot-tanaw. Ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Kung ang pamilya De La Vega ay isang bahay na itinayo sa kasinungalingan at pagnanakaw, siya ang magsisilbing bagyo na gigiba sa bawat poste nito. Sino ka? Ang tanong na pumasok sa kanyang isip habang muling binabasa ang text.
At bakit nito alam ang bawat lihim na akala niya ay siya lang ang nakatuklas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang anino sa buhangin ay tila naging mas malaki at mas matapang. Ang dalampasigan ng San Rafael ay hindi na lamang lugar ng paghilom. Ito na ang kanyang base militar. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa screen ng kanyang telepono ay tila naging isang malamig na titig mula sa isang kaaway na hindi niya nakikita. Paulit-ulit na binasa ni Elena ang mensahe hanggang sa bawat letra ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng San Rafael na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay biglang naging kasing bigat ng isang masamang pangitain. Bumalik siya sa loob ng bahay ni Aling Rosa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay tila isang babala. Hindi na siya makatingin ng diretso sa matanda. Natatakot na baka makita nito ang muling paglamlam ng kanyang mga mata. Nagkulong si Elena sa kanyang maliit na silid at agad na binuksan ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagbukas ng kagamitang ito ay tila paggising sa isang halimaw na matagal na niyang pinatulog. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin nitong mga nakaraang araw ay muling naging mabilis at matalim sa pagpindot sa keyboard. Bilang isang bihasang auditor, alam niya kung saan magtatago ng dumi ang isang kumpanyang tulad ng De La Vega Holdings. Sa loob ng 7 taon, ang mga mata niya ay sadyang nabulag ng pagmamahal. Ngunit ngayon, ang kanyang paningin ay kasing linaw na ng isang agila. Pumasok siya sa malalalim na folder ng National Land Registry at sa mga online portal ng mga bangko kung saan siya may access noon bilang katuwang ni Mateo. Doon, sa ilalim ng mga numero at teknikal na salita, natagpuan niya ang unang bangkay ng katotohanan. Diyos ko! Ang tanging naibulong ni Elena habang ang kanyang isang kamay ay napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi ng galit. Hindi lang isang simpleng loan ang kinuha ni na Mateo at ng kanyang kapatid. Ginamit nila ang pangalan ni Elena upang maging sole proprietor ng isang kumpanyang tinatawag na EDV Green Estates. Sa papel, ang kumpanyang ito ang tumatanggap ng bilyon-bilyong piso bilang kompensasyon mula sa gobyerno para sa isang malaking highway project na dadaan sa kanilang probinsya. Ngunit ang lupang sinasabing pagmamay-ari ng kumpanyang yon ay ang mismong lupain na iniwan ng mga magulang ni Elena. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang ancestral home, ang lupang pinagtrabahuan ng kanyang ama hanggang sa huling hininga nito. Pinirmahan ni Mateo ang mga dokumento gamit ang isang huwad na Special Power of Attorney na nagsasabing binibigyan ni Elena ang asawa ng buong kapangyarihan upang ibenta at isanla ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang bawat piraso ng lupa, bawat puno ng mangga na itinanim ng kanyang ina, bawat alaala ng kanyang kabataan, lahat ay ginawang pera ni Mateo. At ang mas masakit, ang perang nakuha mula sa kompensasyon ay hindi napunta sa pagbabayad ng mga utang ng pamilya de la Vega, kundi inilipat sa isang offshore account na nakapangalan lamang kay Mateo at sa kanyang kabit. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagtatraidor na ito ay hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi isang tahasang pag-iinsulto sa kanyang mga magulang na hindi na makakadepensa sa kanilang sarili. Ang hukay na sinasabi sa text ay malinaw na. Kapag natuklasan ng gobyerno na ang EDV Green Estates ay isang shell company na gumagamit ng mga pekeng dokumento, si Elena ang hahabulin ng batas. Siya ang haharap sa kasong plunder at falsification, habang si Mateo ay malayang tatakas kasama ang bilyon-bilyong nakaw na yaman. Si Mateo ay hindi lamang isang asawang mapanlinlang, siya ay isang magnanakaw na handang ibaon ang sarili niyang asawa sa bilangguan upang mabuhay siya sa luho. Isang marahang katok sa pinto ang nagpabalik kay Elena sa realidad. Iha, gising ka pa ba? May naghahanap sa'yo sa labas. Ang tinig ni Aling Rosa
ay bakas ng pag-aalala. Napatigil ang paghinga ni Elena. Sino po, Aling Rosa? Isang lalaki. Sabi niya, may dala siyang mahalagang dokumento mula sa lungsod. Hindi niya sinasabi ang pangalan niya, pero parang pamilyar ang kanyang boses. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Hindi iyon si Mateo. Hindi rin iyon ang kanyang mentor. Nanginginig ang kamay ni Elena habang kinukuha niya ang isang matulis na gunting mula sa kanyang mesa at itinago ito sa kanyang bulsa. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, nararamdaman niya ang lamig ng gabi na tumatagos sa kanyang balat. Sino ang magnanakaw na ito na naglakas loob na sundan siya hanggang dito? At siya ba ang nagpadala ng text o siya ang hukay na matagal nang naghihintay kay Elena? Nang hawakan ni Elena ang trangka ng pinto, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpayanig sa mga dahon ng puno sa paligid. Tila isang babala na sa oras na buksan niya ang pintong ito, wala na siyang balikan sa tahimik na buhay na sinimulan niya sa San Rafael. Elena, huwag kang matakot. Hindi ako narito para saktan ka. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi sa isang boses na tila nagmula sa isang nakaraang buhay na pilit na niyang ibinaon. Nang dahan-dahang buksan ni Elena ang pinto, ang liwanag mula sa maliit na lampara sa loob ng bahay ay tumama sa mukha ng lalaki. Si Gabriel, ang kanyang dating junior auditor at ang tanging tao sa kumpanya na hindi tumalikod sa kanya noong nagsimulang maghari ang impluwensya ni Mateo. Gabriel, paano mo nalaman na nandito ako? Ang mahigpit na pagkakahawak ni Elena sa gunting sa loob ng kanyang bulsa ay bahagyang lumuwag, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling alerto. Ang bawat kalamnan niya ay handang lumaban o tumakbo. Hindi na mahalaga yon, Elena. Ang mahalaga ay ang dala ko. Pabulong na sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dilim ng paligid. Tila natatakot na may nakamasid. Inabot niya ang isang makapal na brown envelope na tila basang-basa ng hamog ng gabi. Ito ang mga orihinal na kopya. Sinubukan nilang i-shred ang mga ito kagabi, pero nailigtas ko ang sapat na bahagi para madiin sila. Pinatuloy ni Elena si Gabriel sa loob ng maliit na sala. Si Aling Rosa, na noon ay nakamasid sa gilid, ay tahimik na nagtimpla ng mainit na barako. Ang amoy ng kape ay bahagyang nagpatahimik sa tensyon sa loob ng silid. Nang ilapag ni Elena ang mga papel sa mesa, ang bawat dokumento ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Hindi lang ito tungkol sa pera. Sa gitna ng mga papeles, nakakita si Elena ng isang dokumento na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang life insurance policy sa pangalan niya. Ang benepisaryo, si Mateo. At ang halaga ay hindi biro. Isang halagang sapat upang mabuhay si Mateo sa luho habang buhay kahit na gumuho ang De La Vega Holdings. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang double indemnity clause na idinagdag kamakailan lamang. Ang halagang makukuha ni Mateo ay madodoble kapag ang pagkamatay ni Elena ay dahil sa isang aksidente. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na panginginig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang daluyong na humahampas sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya ninanakawan ng ari-arian, hindi lang siya ginagamit para sa mga loan. Pinaplano na rin ni Mateo ang kanyang katapusan. Ang asawang hinalikan niya tuwing umaga. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan sa loob ng 7 taon ay hinihintay na lamang ang isang aksidente upang tuluyan siyang mabura sa mundo at makuha ang huling sentimo ng kanyang buhay. Elena, kailangan mong kumilos, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali.
Nalaman ni Mateo na may kumuha ng mga dokumentong ito at alam na rin niya na hindi ka lang basta nagtatago. Nagsisimula na siyang matakot at ang taong takot ay mapanganib. Tumingin si Elena sa isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding ni Aling Rosa. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat patak ng luha na muntik nang kumawala sa kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng diamante. Hindi na ako tatakbo, Gabriel. Ang tinig ni Elena ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at kasing talim ng isang espada. Kung gusto nilang tapusin ang lahat sa isang aksidente, ibibigay ko sa kanila ang isang aksidenteng hindi nila makakalimutan. Pero sa pagkakataong ito, ako ang susulat ng script. Anong plano mo? Tanong ni Gabriel. Bukas, dadaan ang mga bulldozer sa lupa namin sa probinsya para simulan ng highway project. Hindi ba? Ang tanong ni Elena habang dahan-dahang itinitiklop ang insurance policy. Doon natin sila kakaharapin. Doon ko kukunin ang lahat ng utang nila sa akin. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Sinundan ng pagliwanag ng mga headlights na tumama sa bintana ng bahay ni Aling Rosa. Ang bawat anino sa loob ng silid ay tila nagtakbuhan sa takot. Napatayo si Elena, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Hindi na kailangang sabihin ni Gabriel kung sino ang dumating. Alam ni Elena ang tunog ng sasakyang yon. Si Mateo. Hindi na ito bukas. Ang paghaharap na akala niya ay malayo pa ay narito na sa kanyang pintuan. At sa pagkakataong ito, walang auditor, walang dokumento, at walang batas na nasa pagitan nila, kundi ang galit ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Ang pinto ay nakasarado, ngunit ang bawat kalabog mula sa labas ay tila isang paalala na ang oras ng paghihilom ay tapos na. Ang oras ng paniningil ay narito na. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala ng papalapit na panganib. Ang liwanag ng mga headlight mula sa sasakyan sa labas ay tumatagos sa mga siwang ng bintana. Tila mga daliri ng liwanag na pilit siyang hinahanap sa dilim. Sa loob ng maliit na silid, ang bawat hininga ni na Gabriel at Aling Rosa ay naging kasing pino ng sinulid. Isang malakas na kalabog ang narinig sa pintuan. Sinundan ng isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Elena sa pag-ibig. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Elena, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng awtoridad. Ngunit may kasamang panginginig ng takot. Takot ng isang taong alam na ang kanyang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Huminga ng malalim si Elena. Dahan-dahan niyang binitiwan ang brown envelope at tumingin kay Gabriel. Magtago ka sa kusina kasama si Aling Rosa. Huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Pero Elena, mapanganib siya. Pagtutol ni Gabriel. Alam ko, putol ni Elena. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng semento. Pero kailangang matapos ito dito. Nang dahan-dahang buksan ni Elena ang pinto, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Kasabay ng anino ni Mateo na tila isang dambuhala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hitsura ng kanyang asawa ay malayo sa malinis at kagalang-galang na Mateo na kilala niya. Gusot ang polo nito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Salamat naman at naisipan mong magpakita, bungad ni Mateo, habang pilit na pumapasok sa loob. Ngunit humarang si Elena. Ano ang ginagawa mo rito, Mateo? Paano mo ako nahanap? Hindi mahalaga yon. Bakit ka umalis? Alam mo bang nagkakagulo sa bahay? Si Mama. Halos atakihin sa puso dahil sa ginawa mo. Ang boses ni Mateo ay puno pa rin ng gaslighting. Pilit na ibinabalik ang sisi kay Elena. Bumalik ka na sa Manila, Elena. Pag-uusapan natin ito ng maayos.
Kalimutan na natin ang nangyari sa hapunan. Gagawin nating legal ang lahat, pangako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Legal? Tulad ng pag-falsify ng pirma ko para sa bilyon-bilyong loan? Tulad ng pagnanakaw sa lupa ng mga magulang ko? O baka naman ang tinutukoy mong legal ay ang life insurance policy na kinuha mo para sa akin na may double indemnity clause? Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay muli. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Nauutal na tanong ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Makinig ka, Elena. Hindi ganyan ang iniisip mo. Ginawa ko lang yon para sa proteksyon natin. Para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan yun ng kabit mo? Putol ni Elena, ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa mukha ni Mateo. Alam ko ang lahat, Mateo. Ang offshore account, ang pekeng medical record na nagsasabing ako ang baog gayong ikaw ang may problema. Lahat. Akala mo ba ay mananatili akong bulag habang hinuhukay mo ang sarili kong libingan? Ang desperasyon sa mga mata ni Mateo ay unting napalitan ng isang madilim at malupit na anyo. Ang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang isang halimaw na handang pumatay upang makaligtas. Sana ay nanahimik ka na lang, Elena. Bulong ni Mateo, ang tinig ay puno ng panganib. Sana ay kinuha mo na lang ang kaunting pera at nagtago ka habang buhay. Pero masyado kang matalino at ang mga taong masyadong matalino, madaling nadidisgrasya. Dahan-dahang kinapa ni Mateo ang likuran ng kanyang baywang. Ang bawat anino sa paligid ay tila naging mga saksi sa isang krimen na malapit nang maganap. Ngunit bago pa man may mailabas si Mateo, isang tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa kalayuan, papalapit sa maliit na bahay ni Aling Rosa. Anong ginawa mo? Singal ni Mateo. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mukha. Hindi ako ang tumawag sa kanila, sagot ni Elena habang dahan-dahang umaatras patungo sa loob ng bahay. Sila ang tumawag sa akin dahil ang kumpanya mo, Mateo, ay hindi na lang usaping pampamilya, usaping plunder na ito at ikaw ang unang taong gusto nilang makausap. Ngunit sa halip na sumuko, isang biglaang paggalaw ang ginawa ni Mateo. Sinunggaban niya ang braso ni Elena at hinila ito nang marahas patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat kalabog ng pinto at ang pag-arangkada ng makina ay tila isang hudyat ng simula ng isang madugong habulan. Kung babagsak ako, Elena, hindi ako mag-iisa. Sigaw ni Mateo habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan patungo sa madilim na kalsada ng probinsya. Habang nakasakay sa sasakyan, nakita ni Elena ang mukha ni Mateo sa rearview mirror. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya. Ito ay isang taong wala ng kontrol, isang taong handang itapon ng lahat sa bangin para lamang sa isang saglit na kalayaan. Mamatay tayo rito, Elena. Kung hindi ako magiging mayaman, wala ring matitira sa'yo. Sabay tayong lulubog sa hukay na sinasabi mo. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang boses ng lalaking pinangakuan ni Elena ng habang buhay. Ito ay tinig ng isang hayop na nasusukol, puno ng laway at pait. Ang bawat pagtapak niya sa silinyador ay tila isang paghampas sa tadhana, habang ang sasakyan ay humaharurot sa madilim at baku-bakong kalsada ng probinsya. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, si Elena ay nakadikit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa seatbelt na tila ito na lamang ang nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga braso. Ngunit ang mas matinding sakit ay nagmumula sa kanyang kalooban. Ilang beses ba niyang hinilot ang mga balikat ng lalaking ito kapag pagod galing sa trabaho? Ilang beses siyang nagpuyat upang ipaghanda ito ng mainit na sabaw tuwing ito ay may sakit.
Ang bawat haplos ng pag-aalaga na ibinigay niya kay Mateo sa loob ng 7 taon ay tila mga multong bumabalik sa kanya ngayon, pinagtatawanan ng kanyang katangahan. Ang bawat sakripisyo niya ay naging bala na ngayon ay nakatutok sa sarili niyang puso. Naramdaman ni Elena ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng alikabok at takot. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa profile ni Mateo. Ang panga nito na mahigpit na nakadiin, ang mga ugat sa leeg na tila sasabog na sa galit. Hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng toneladang bigat ng pighati. Ang katahimikan ni Elena ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pagluluksa para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging bangkay bago pa man dumating ang gabing ito. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo na nakakabit sa dashboard. Ang pangalan ni Doña Remedios ay kumikislap sa screen. Pinindot ito ni Mateo at agad na umalingaw-ngaw ang boses ng matanda sa loob ng sasakyan, kasing talim ng isang sumpa. Mateo, nasaan na kayo? Ang mga pulis ay nandito sa mansyon. Sinasabi nila na ikaw ang may kinalaman sa pekeng dokumento. Ayusin mo ito, Mateo. Huwag mong hayaang madamay ang pangalan ko. Kasalanan ito ng babaeng yan. Kung hindi siya umalis, hindi tayo magkakaganito. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na tumutusok sa sugatang kaluluwa ni Elena. Kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon, siya pa rin ang biktima ng kanilang mga daliri. Siya pa rin ang kontrabida sa kanilang sariling bersyon ng katotohanan. Ang kawalang katarungang ito ay tila isang apoy na lalong nagpaliyab sa desperasyon ni Mateo. "Huwag kang mag-alala, Ma," sigaw ni Mateo pabalik sa speakerphone. "Matatapos na ito ngayon. Hinding-hindi niya tayo maibibilanggo dahil wala nang magtetestigo laban sa atin." Lalong binilisan ni Mateo ang takbo. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila mga itim na aninong mabilis na naglalaho. Maya-maya pa, bumungad sa kanila ang isang malawak na lupain na puno ng mga construction equipment, ang lupain ng mga magulang ni Elena na ngayon ay ginagawa ng bahagi ng highway. Ang mga bulldozer ay nakaparada sa gilid, tila mga dambuhalang naghihintay ng biktima. Ang tunog ng gulong na kumakiskis sa malambot na lupa at graba ay nagbibigay ng nakakangilong ingay. Biglang inihinto ni Mateo ang sasakyan sa gilid ng isang malalim na hukay na inihanda para sa pundasyon ng tulay. Ang bawat alikabok na pumasok sa loob ng sasakyan ay tila naging usok ng isang nagaganap na trahedya. Marahas na hinila ni Mateo si Elena palabas ng sasakyan. Ang bawat pagkakaladkad sa kanya sa magaspang na lupa ay nag-iiwan ng mga galos sa kanyang balat. Ngunit tila manhid na ang kanyang katawan. Dinala siya ni Mateo sa mismong gilid ng madilim na hukay. "Dito, Elena. Dito matatapos ang pagiging matalino mo." Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan. "Dito ka sa lupa ng mga magulang mo hihimlay. Isang accident sa construction site, isang maling hakbang sa dilim. At bukas, ako na ang pinakakawawang biyudo sa buong mundo." Tumingin si Elena sa kailaliman ng hukay. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. "Sa tingin mo ba, Mateo, kapag nakuha mo ang pera, makakatulog ka ng mahimbing?" Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "Ang bawat sentimong nakuha mo ay may amoy ng dugo ko at ng pawis ng mga magulang ko. Kahit saang lupalop ka pumunta, ang anino ko ang magiging bilangguan mo." Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpayanig sa mga bakal na nakatambak sa paligid, tila isang babala mula sa kabilang buhay. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Handa nang itulak si Elena sa huling hantungan. Ngunit sa sandaling iyon, ang liwanag ng mga searchlight mula sa mga helicopter ng pulis ay biglang tumama sa kanilang kinaroroonan. Ginagawang parang tanghalan ang madugong eksenang iyon.
Ang boses mula sa megaphone ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit tila hindi na ito naririnig ni Mateo. Isang hakbang, isang maling galaw, isang buhay na nakabitin sa manipis na sinulid ng pagkakataon. Sino ang tunay na mahuhulog sa hukay na ito? Ang biktima ba na wala ng takot? O ang may sala na kinakain na ng sarili niyang kadiliman? Elena, anak, pakinggan mo ako. Hirap na ako. Parang hindi ko na kaya. Ang tinig ni Doña Remedios sa kabilang linya ay basag, nanghihina, at puno ng tila totoong paghikbi. Kung hindi lang alam ni Elena ang katotohanan, baka naniwala siyang ang matanda ay nasa bingit na nga ng kamatayan. Sa loob ng puting silid ng ospital, nakaupo si Elena sa gilid ng kama. Nakabalot ng makapal na gasa ang kanyang mga braso at binti, mga alaala ng marahas na pagkakaladkad sa kanya ni Mateo sa lupain ng kanyang mga magulang kagabi. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humahalo sa amoy ng malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit mas matindi ang amoy ng panlilinlang na lumalabas mula sa speaker ng kanyang telepono. Nandito ako sa ospital, Elena. Inatake ako sa puso nang malaman kong dinala ng mga pulis si Mateo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pamilya pa rin tayo. Patuloy ng matanda. Kailangan mong pumunta rito. May mga papeles lang na kailangang pirmahan para ma-release ang pondo natin sa bangko. Sabi ng abogado, ikaw lang ang makakapagpatunay na ang pirma mo ay voluntaryo. Gawin mo ito para sa akin, anak. Para sa katahimikan ng pamilyang pinagsilbihan mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang marahan niyang hinaplos ang mga pasa na nagkukulay ube sa kanyang mga braso. Ramdam pa rin niya ang kirot ng bawat sugat, ngunit mas masakit pa rin ang mga alaalang kalakip nito. Ang mga salitang binitiwan ni Doña Remedios ay parang isang malupit na pagtatangkang burahin ang nakaraan at palitan ito ng kasinungalingan. Dati, sa harap ng maraming tao, wala siyang narinig kundi pangungutya, panlalait at paghamak. Tinawag siyang walang silbi, tinawag siyang kabiguan. At nang dumating ang pinakamadilim na yugto ng kaniyang buhay, walang sino man sa kanila ang tumayo upang ipagtanggol siya. Ngayon, matapos ang lahat ng sakit at pagdurusang ipinataw sa kanya, bigla na lamang siyang tinatawag na anak. Isang salitang huli nang dumating at wala nang kapangyarihang paghilumin ang mga sugat na sila rin mismo ang lumikha. Hindi ang atake sa puso ang kinatatakutan ng matanda. Ang kinatatakutan nito ay ang tuluyang pagbagsak ng kanilang marangyang buhay. Ang bawat hikbi nito ay hindi para sa kaligtasan ni Elena, kundi para sa kaligtasan ng kanilang mga bank account na nananatiling naka-freeze dahil sa reklamo ng identity theft na isinampa ni Elena. Nahihirapan po ba kayong huminga, Doña Remedios? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay kasing pino ng sutla, ngunit kasing lamig ng yelo. O anak, parang tinutusok ang dibdib ko. Halos hindi ako makapagsalita. Sagot ng matanda, tila lalong ginalingan ng pag-arte. Nakakainggit naman po kayo. Pagpapatuloy ni Elena. Dahil nung huling gabi na nasa mansyon ako, nung pinapanood niyo si Mateo nasaktan ako, habang itinatanggi niyo ang halaga ko bilang tao, doon ko naramdaman ang tunog ng sarili kong puso na nadudurog. At nung gabi na, itinutulak ako ni Mateo sa hukay. Naramdaman ko ang tunay na kawalan ng hangin. Pero alam niyo po ba ang pinagkaiba natin? Tumigil ang paghikbi sa kabilang linya. Ang katahimikan ay naging kasing lawak ng isang libingan. Ang nararamdaman niyo ay takot na maghirap. Ang naramdaman ko ay ang laya na mawalan ng lahat. Wika ni Elena habang dahan-dahang tumatayo at lumalakad patungo sa bintana ng ospital. Mula sa itaas, nakikita niya ang malawak na lungsod. Isang mundong hindi na niya kailangang pagsilbihan. Elena, huwag kang maging matigas ang puso. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Binigyan ka namin ng bahay, ng marangyang buhay.
Biglang nagbago ang tono ni Doña Remedios. Ang mapagkunwaring panghihina ay napalitan ng pamilyar na bagsik at pag-uutos. Isang pirma lang. Pirmahan mo ang waiver na hindi ka biktima ng identity theft. Kapag hindi mo ginawa iyon, mabubulok ang asawa mo sa kulungan. Gusto mo bang maging dahilan ng pagkasira ng pamilyang ito? Ang pamilyang ito ay matagal nang sira, Doña Remedios. Kayo ang sumira niya nung sandaling itinuring nyo ang bawat tao sa paligid nyo bilang kasangkapan para sa inyong kasakiman, sagot ni Elena. At tungkol naman sa pirma ko, huwag na po kayong umasa. Dahil ang kamay na humihilod sa paa nyo gabi-gabi ay ginagamit ko na ngayon para isulat ang bawat detalye ng inyong mga krimen sa awtoridad. Elena, wala kang utang na loob. Papatayin mo ako sa ginagawa mo. Sigaw ng matanda. Ang boses ay wala ng bakas ng sakit, kundi purong puot. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mamamatay. Bulong ni Elena habang dahan-dahang inilalayo ang telepono sa kanyang taingaa. Dahil kailangan niyo pang mabuhay ng matagal upang mapanood kung paano isa-isang mababawi ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. Gusto niyo ng Elena na masunurin? Gusto niyo ng Elena na kayang tiisin ang lahat? Huminga ng malalim si Elena, isang hiningang puno ng kapayapaan at panibagong lakas. Patay na ang Elena na kilala niyo. At ang babaeng kausap niyo ngayon ay ang siyang magsasara ng pinto ng inyong mansyon mula sa labas. Pinindot ni Elena ang end call button. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Inilapag niya ang telepono sa mesa at kinuha ang isang basong tubig. Ang bawat lunok niya ay tila naghuhugas sa pait ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, isang katok sa pinto ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang isang lalaking nakauniforme ng pulis. May dalang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga ebidensyang nakuha mula sa sasakyan ni Mateo. Ma'am, may nakuha po kaming isang gamit na sa tingin namin ay mahalaga, sabi ng pulis. Isang lumang diary na may mga nakasulat na pangalan ng mga opisyal ng bangko at mga petsa ng transaksyon. Mukhang hindi lang ito, basta loan scam. Naningkit ang mga mata ni Elena habang tinitingnan ang diary. Iyon ang diary ni Mateo, ang diary na matagal na niyang hinahanap pero laging itinatago sa isang lihim na vault. Ano pa ang itinatago mo, Mateo? Ang tanong na naglaro sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng madilim at malamig na pasilyo ng presinto ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang impyernong akala niya ay kinalimutan na niya. Ang amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo, at ang masangsang na amoy ng kawalang pag-asa ay humahalo sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya narito bilang isang biktima na nanginginig sa takot. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang paningin ay matatag at ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Elena, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Hindi ko kakayanin sa loob. Ang tinig ni Mateo ay nanggagaling sa kabilang panig ng rehas. Ang lalaking dati ay nakasuot ng plansadong kurbata at naggagandahang relo ay ngayon ay nakasuot na lamang ng maduming orange na t-shirt. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Wala na ang mapanuring titig at ang mapagmataas na boses. Ang tanging natitira ay isang anino ng lalaking minahal ni Elena ng 7 taon. Tumayo si Elena sa tapat ng rehas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na para bang isa itong hindi pamilyar na bagay sa ilalim ng isang mikroskopyo. Ang bawat pagmamakaawa ni Mateo ay tila mga walang saysay na tunog na tumatama sa isang pader na bato. Hindi kita iniwan dito, Mateo. Mahinang sagot ni Elena. Ikaw mismo ang nagtayo ng mga rehas na ito sa bawat kasinungalingan at pagnanakaw na ginawa mo. Ako lang
ang nagsilbing salamin upang makita mo ang tunay mong anyo. Magbabago ako, Elena. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Basta bawiin mo lang ang demanda. Pilit na lumapit si Mateo sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Isipin mo ang 7 taon natin. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Iyon nga ang iniisip ko, Mateo. Wika ni Elena habang dahan-dahang binubuksan ang maliit na notebook na nakuha ng mga pulis, ang diary ni Mateo. Iniisip ko ang 7 taon na pinaniwala mo akong ako ang may kulang, habang ikaw ay abala sa pagbuo ng buhay kasama ang iba. Sino si Sofia, Mateo? At bakit nakasulat dito na ang perang para sa lupa ng mga magulang ko ay inilipat mo sa pangalan niya noong mismong anibersaryo natin? Nanigas si Mateo. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat pahina ng diary na hawak ni Elena ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi na niya maitatanggi. Sa loob ng maliit na notebook na yon, nakatala ang bawat lihim na transaksyon, bawat suhol sa mga opisyal, at ang bawat petsa ng kanyang pakikipagtagpo sa babaeng matagal na niyang itinatago. Pinatay mo ako sa loob ng 7 taon, Mateo. At ngayon, gusto mong ako ang magligtas sa iyo? Isinara ni Elena ang diary ng may pinalidad. Ang tunog ng pagdait ng mga pahina ay tila isang hatol na wala ng apela. Narito lang ako para sabihin sa iyo na ang lahat ng accounts niyo ni Sofia ay kasama na ngayon sa investigasyon. Wala kayong makukuhang kahit 1 sentimo. At ang mansyong ipinagmamalaki ng ina mo, ay nakasara na dahil sa foreclosure. Ano? Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasasaktan. Ma, tulungan niyo ako. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng presinto at ang malamig na titig ni Elena. Ang bawat pagsigaw ni Mateo ay tila isang pagpapatunay lamang ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Tumalikod na si Elena at nagsimulang maglakad palabas. Hindi na niya narinig ang mga susunod pang pagsamo ni Mateo. Paglabas niya sa pintuan ng presinto, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hiningang naglalabas ng lahat ng pait at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Gayunpaman, sa tapat ng kalsada, napansin ni Elena ang isang itim na sasakyan na kanina pa tila nakasunod sa kanya mula sa ospital. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at itim na belo. Kahit hindi nito hubarin ang salamin, alam ni Elena kung sino ito. Si Sofia, ang babaeng naging anino sa loob ng kanyang kasal. Ang babaeng binihisan at pinayaman gamit ang dugo at pawis ng kanyang pamilya. Hindi ito ang mukha ng isang biktima. Ito ang mukha ng isang taong handang lumaban para sa kung ano ang tingin niya ay kanya. Tumingin si Sofia ng diretso kay Elena at sa isang maliit na galaw ng kanyang mga labi, isang tila hamon ang ibinigay nito bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na panginginig sa kanyang mga daliri. Ang pagbagsak ni Mateo ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay wala sa loob ng presinto, kundi sa labas, kung saan ang mga taong tulad ni Sofia at Doña Remedios ay handang gumawa ng kahit anong karahasan upang mapanatili ang kanilang nakaw na yaman. Akala niyo ba ay tapos na ako? Ang bulong ni Elena sa sarili habang mahigpit niyang hinahawakan ang diary sa kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas matalim at ang bawat anino sa kalsada ay tila naging isang potensyal na panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Elena ang tinutugis. Siya na ang nagmamando ng laro. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Ang itinapon mo ay basura lamang, ngunit ang ginto ay nasa aking mga kamay na. Ang boses ni Sofia ay kasing talim ng isang munting patalim
na pilit humihiwa sa katahimikan ng parking lot. Nakatayo siya sa tapat ni Elena, suot ang isang mamahaling seda na pulang damit. Damit na alam ni Elena na binili gamit ang perang nakuha mula sa pagkakasangla ng lupain ng kanyang mga magulang. Ang bawat kumikislap na alahas sa leeg at tenga ni Sofia ay tila mga bituin ng pagtataksil na kumukutitap sa ilalim ng sikat ng araw. Tinitigan siya ni Elena ng walang kurap. Napansin niya ang isang pamilyar na kwintas na suot ni Sofia, isang antigong pendant na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ina, na akala niya ay nawala sa loob ng mansyon noong nakaraang taon. Ang makita ang banal na alaala ng kanyang pamilya sa leeg ng babaeng naging katuwang ni Mateo sa pagnanakaw ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila binabalatan siya ng buhay. Ngunit sa halip na sumigaw o sumugod, hinayaan ni Elena na dumaloy ang lamig sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kontrolado, kasing tumpak ng bawat numero sa isang financial statement. Ang ginto na sinasabi mo, Sofia, ay gawa sa buhangin. Mahinang sagot ni Elena. Ang boses ay kasing lalim ng dagat sa gabi. Mabilis itong matatangay ng agos sa oras na magsimulang magsalita ang mga taong binubuli nyo sa loob ng kumpanya. At ang kwintas na yan. Huwag mo munang masyadong mahalin dahil ang bawat bagay na kinuha nyo sa akin ay may kalakip na sumpa ng katotohanan. Isang mapang-uyam na tawa ang isinagot ni Sofia bago ito pumasok sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pagtatapos ng kanilang unang paghaharap. Habang pinapanood ni Elena ang paglayo ng sasakyan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Elena, nandito ako sa labas ng mansyon. Ayaw nilang buksan ng gate. Sinasabi ng mga lalaking ito na hindi na ito atin. Elena, tulungan mo ako. Ang tinig ni Doña Remedios sa kabilang linya ay puno ng gulat at kawalan ng direksyon. Nagpasya si Elena na pumunta sa mansyon ng mga De La Vega sa huling pagkakataon. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa ibabaw ng kanyang mga maleta sa labas ng malaking gate. Ang mga tauhan ng bangko ay abala sa paglalagay ng mga dilaw na tape at mga karatula ng foreclosed sa bawat poste ng bakod. Ang mansyong dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamataas ay ngayon ay isa na lamang lumang gusaling kukunin ng gobyerno. Elena, sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Sigaw ni Doña Remedios habang sumusugod patungo sa kanya. Ngunit huminto ang matanda nang makita ang malamig na tingin ni Elena. Wala nang natitirang aliping bahay sa harap niya. Ang nakatayo sa harap ni Doña Remedios ay ang babaeng binaliwala nila. Ang babaeng ngayon ay may hawak ng lahat ng ebidensya na magpapabagsak sa kanilang pangalan habang buhay. Wala nang pagkakamali, Doña Remedios. Wika ni Elena habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin na siya mismo ang nagtanim, na ngayon ay nagsisimula ng malanta dahil sa kawalan ng pag-aalaga. Ang bawat poste ng bahay na ito ay itinayo sa pawis ng mga taong dinaya niyo. At ngayon, ang lupa mismo ang nagpapasya na iluwa kayo. Saan ako pupunta? Wala na si Mateo. Wala na ang pera. Lahat ay kinuha mo. Paghikbi ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa kanyang mamahaling bag na wala na ring laman. Hindi ko kinuha ang kahit na ano na hindi sa akin. Sagot ni Elena. Lumapit siya ng kaunti at tinitigan ang matanda sa mga mata. Ngunit may isang bagay akong gustong itanong. Noong nalaman niyo na si Mateo ang may problema sa pagbubuntis at hindi ako, bakit mas pinili niyo pang saktan ako kaysa sabihin ang totoo? Nanahimik ang matanda. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa semento, hindi makatingin ng diretsyo. Dahil ang isang De La Vega ay hindi pwedeng maging depektibo. Bulong ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng nakakasulasok na pride kahit sa gitna ng kahirapan. Mas madaling sirain ang isang estranghero kaysa tanggapin ang kapintasan ng sariling dugo.
Doon ay naramdaman ni Elena ang huling pako ng paglaya. Wala na siyang kailangang patunayan. Wala na siyang kailangang ipaliwanag. Ang pamilyang ito ay hindi lang masama. Sila ay mga bilanggo ng sarili nilang mga ilusyon. Tinalikuran ni Elena ang mansyon at ang matandang babaeng iniwan doon sa gitna ng kanyang mga maleta. Ngunit bago siya makalayo, isang mensahe mula kay Gabriel ang dumating sa kanyang telepono na nagpabilis muli sa kanyang paghinga. Elena, nakita ng aming source si Sofia sa Airport Terminal 3. May dala siyang 2 malaking bag at nakabook ang flight niya patungong Singapore sa loob ng 2 oras. Dala niya ang huling bahagi ng pondo na hindi pa natin na-freeze. Kapag nakalabas siya, wala na tayong mababawi. Ang kamay ni Elena ay humigpit sa manibela ng kanyang sasakyan. Ang bawat sandali ay mahalaga. Hindi niya pwedeng hayaang makatakas ang babaeng may suot ng kwintas ng kanyang ina. Hindi ka makakaalis sa Sofia, ang panata ni Elena sa kanyang sarili habang mabilis na pinapaikot ang sasakyan patungo sa highway. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim, tila naghahanda para sa huling pagtutuos sa gitna ng ingay at liwanag ng airport. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa hourglass ng hustisya. Singapore Airlines Flight SQ917, now boarding at Gate 115. Ang boses ng announcer sa airport ay umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na terminal, tila isang hudyat ng nalalapit na kalayaan para kay Sofia. Mahigpit niyang hawak ang kanyang designer bag kung saan nakatago ang mga passbook at bank tokens na naglalaman ng huling bilyon ng pamilya De La Vega. Sa kanyang leeg, ang antigong pendant ni Elena ay kumikinang sa ilalim ng mga artificial na ilaw ng airport, isang tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Nagmamadali siyang lumakad patungo sa boarding gate, ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng kaba. Ngunit bago pa man niya maiabot ang kanyang boarding pass sa attendant, isang malamig at pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. Masyadong mabigat ang bagahe mo, Sofia. Baka hindi kayanin ng eroplano ang bigat ng kasalanan mo. Dahan-dahang lumingon si Sofia. Doon, ilang metro ang layo, nakatayo si Elena. Wala siyang suot na mamahaling hiyas. Wala ring dalang malalaking bag. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting blusa at maong. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang gusali sa lungsod. Sa likod niya, nakatayo ang 4 na lalaking nakabarong at may mga IDing National Bureau of Investigation. Elena, anong ginagawa mo rito? Paano ka? Nauutal na tanong ni Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng malapot na pawis kahit na napakalamig sa loob ng terminal. Ang bawat sentimo na kinuha mo ay may digital footprint, Sofia. Pia, wika ni Elena habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Kasing tumpak ng isang auditor na nagsasara ng isang maanumalyang libro. Akala niyo ba ni Mateo ay sapat na ang itago ang pera sa mga offshore accounts? Nakalimutan niyo yata na ako ang nag-audit ng bawat kumpanyang ginamit niyo para maglaban ng pera. Wala kang mapapatunayan. Akin ang perang ito. Ibinigay ito sa akin ni Mateo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Napapatingin na ang ibang mga pasahero, ang bulungan sa paligid ay tila isang mabilis na kumakalat na apoy. Ibinigay niya sa iyo dahil akala niya ay masunurin ka, pero pareho kayong nagkamali, sagot ni Elena. Inilabas niya ang isang asul na folder. Ito ang freeze order mula sa AMLC. Lahat ng account na nakapangalan sa iyo, sa mga kamag-anak mo, at sa mga shell companies niyo ay sarado na. Ngayon pa lang, Sofia, ikaw ay isa na lamang babaeng may dalang mga plastic na walang silbi. Nabitawan ni Sofia ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila tunog ng isang gumuho na pangarap. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Elena.
Hindi niya sinampal ang babae, hindi niya ito sinigawan. Sa halip, hinawakan niya ang kwintas sa leeg ni Sofia. Sa isang mabilis na galaw, kinalas ni Elena ang pendant. Ang bawat hibla ng ginto na humiwalay sa balat ni Sofia ay tila pagbawi sa lahat ng dignidad na ninakaw sa kanya. Ang kwintas na ito ay galing sa isang babaeng marangal. Hindi ito bagay sa leeg ng isang magnanakaw. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kasamang tagumpay. Elena, please, wag mong gawin ito. May anak ako. Paano na ang anak ko? Pagmamakaawa ni Sofia habang pinapaspasan siya ng posas. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang imahe ng isang taong huling-huli sa akto. Ang anak mo ay hindi dapat lumaki sa perang ninakaw sa pawis ng iba. Malamig na tugon ni Elena. Hayaan mong ang batas ang magturo sa kanya ng leksyong hindi mo kayang ibigay. Pinanood ni Elena ang pagkaladkad kay Sofia palabas ng terminal. Ang bawat pagsigaw nito ay uant-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang normal na ingay ng airport. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng dagsa ng mga tao. Hawak ang kwintas ng kanyang ina. Nararamdaman niya ang lamig ng ginto sa kanyang palad, isang lamig na nagbibigay sa kanya ng init ng katarungan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kwintas, napansin ni Elena ang isang maliit na ukit sa likod ng pendant na hindi niya napansin noon. Isang serye ng mga numero at isang pangalan na hindi niya kilala. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pagtibok, isang huling lihim, isang katotohanang hindi alam ni Mateo, ni Doña Remedios o kahit ni Sofia. Isang lihim na tila nagbubukas ng isang bagong kabanata tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang pamilya at ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ng mga De La Vega na makuha ang kanyang mga lupain. Napalingon si Elena sa malawak na bintana ng airport. Ang isang eroplano ay paalis na, papataas sa madilim na langit. Ang laban ay tapos na para sa pamilya De La Vega, ngunit para kay Elena, ang tunay na paglalakbay upang malaman ang katotohanan sa kanyang pinagmulan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat tunog ng bakal na pintuan na sumasara sa loob ng pambansang bilangguan ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa loob ng visiting room, ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ay humahalo sa amoy ng disinfektante. Isang amoy na kailanman ay hindi naging pamilyar sa marangyang buhay ni Mateo. Nakatitig si Elena sa kanyang asawa sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang dating makinis na mukha ni Mateo ay puno na ngayon ng mga guhit ng pagod at pagsisisi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay tila mga tuyong balon na wala nang mailalabas na tubig. Nakasuot siya ng kupas na orange na t-shirt. Ang kanyang mga kuko ay madumi at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng buong mundo. Elena, tinawagan ko ang lahat ng abogado natin. Walang gustong tumulong sa amin. Pati si Mama, wala na siyang makausap. Ang boses ni Mateo sa intercom ay basag at nanginginig. Nasaan si Sofia? Sabi nila, nahuli rin siya. Elena, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Isang malamig na katahimikan ang isinagot ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinakita ang antigong pendant na suot niya ngayon. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, tila isang saksi na naniningil sa bawat kasalanan ni Mateo. Si Sofia ay nasa kabila ring selda, Mateo. Sinubukan niyang itakas ang huling pondo na itinira mo para sa kanya. Wika ni Elena. Ang boses ay kasing pino ng sutla, ngunit kasing matigas ng bakal. At ang nanay mo? Nakita ko siya kahapon. Nakatira na siya sa isang maliit na paupahan sa likod ng palengke. Ang mga kaibigan niyang kagalang-galang ay hindi na siya kilala. Sila mismo ang tumatalikod sa kanya dahil sa kahihiyang idinulot niyo. Parang awa mo na, Elena.
Bawiin mo ang kaso laban sa akin. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa lupa ng mga magulang mo. Pagsamo ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa salamin na tila ito ang kanyang huling pag-asa. Ang katotohanan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Nalaman ko na ang katotohanan, Mateo. Ang pangalang Teodoro na nakaukit sa likod ng kwintas na ito. Siya ang tunay na may-ari ng korporasyong kinabibilangan ng mga lupain natin. Ang tatay ko ay hindi lang basta magsasaka. Siya ang katiwala ng isang malaking tiwala na sadyang ninakaw niyo nung mamatay siya. Alam niyo na kapag nalaman ko ang totoo, mawawala sa inyo ang lahat. Kaya niyo ako binubuli. Kaya niyo ako ginawang baog sa paningin ng iba para mawalan ako ng tiwala sa sarili ko at hindi ko nahanapin ang aking pinagmulan. Nanigas si Mateo. Ang kanyang mga labi ay nangatog, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat lihim na inakala niyang mabaon sa limot ay isa-isang hinuhukay ni Elena sa harap niya. 7 taon niyo akong ibinilanggo sa mansyong yon, Mateo. Pagpapatuloy ni Elena habang dahan-dahang tumatayo. 7 taon niyo akong ninakawan ng pagkakataong magkaroon ng sariling pamilya dahil sa mga kasinungalingan niyo tungkol sa kalusugan ko. Pero tingnan mo ako ngayon. Malaya na ako. At ikaw? Ikaw ang mananatili sa loob ng rehas na ito, kasama ang konsensya mong hindi ka patutulugin. Elena, huwag kang umalis. Elena, patawarin mo ako. Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit hindi na lumingon si Elena. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon sa mga puno sa paligid. Naroon si Gabriel, naghihintay sa tabi ng isang sasakyan. Inabutan siya nito ng isang dokumento, ang pinal na desisyon ng korte na nagbabalik sa lahat ng lupain sa probinsya sa ilalim ng pangalan ni Elena. Tapos na, Elena. Ang hustisya ay nasa panig mo na, sabi ni Gabriel nang may tapat na ngiti. Tumango si Elena. Tumingala siya sa langit at naramdaman ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matamis na katahimikan. Ngunit bago sila makaalis, isang huling tawag ang natanggap ni Elena mula sa ospital kung saan dinala si Doña Remedios matapos itong mahimatay sa kalsada. Ang boses ng nurse ay puno ng pag-aalala. Ma'am, ang pasyente po. Ayaw niyang kumain at ayaw niyang makipag-usap sa kahit na sino. Pero paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan niyo. Sinasabi niya na may isa pa siyang lihim na kailangang sabihin sa inyo bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Isang lihim tungkol sa inyong ama at sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Napatigil si Elena sa tabi ng pintuan ng sasakyan. Ang hangin sa paligid ay tila muling naging matalim. Ang laban sa pamilya De La Vega ay tapos na. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila ayaw pa siyang pakawalan. Ano pa ang hindi ko alam? Ang tanong na naglaro sa kanyang isipan habang mahigpit niyang hinahawakan ng pendant sa kanyang leeg. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo huling maghaharap, Remedios. Ang tinig ni Elena ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng ICU. Wala na ang salitang Donya. Wala na ang paggalang na dati ay ibinibigay niya ng buong puso. Sa harap niya, ang babaeng dati ay naghahari sa isang mansyon ay isa na lamang maliit at kulubot na anyo sa ilalim ng mga puting kumot. Ang ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng silid. Isang mabagal at tila napapagod na tunog. Dahan-dahang iminulat ni Remedios ang kanyang mga mata. Wala na ang bagsik sa kanyang paningin. Pinalitan ito ng isang malalim na takot. Takot ng isang taong alam na ang bawat hakbang niya ay patungo na sa dilim. Nang makita niya si Elena, pilit niyang itinaas ang kanyang nangangatal na kamay, tila gustong humawak
sa huling piraso ng buhay na kilala niya. Elena, ang iyong ama? Hirap na simula ng matanda. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na kailangang iluwa mula sa kanyang tuyong lalamunan. Patawarin mo kami. Hindi lang namin ninakaw ang lupa, ninakaw din namin ang huling sandali ng kanyang buhay. Naramdaman ni Elena ang isang biglang panlalamig sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Noong gabing namatay siya, hindi siya inatake sa puso ng mag-isa? Pagpapatuloy ni Remedios, ang mga luha ng pagsisisi ay nagsisimulang gumulong sa kanyang mga pisngi. Nasa bahay namin siya noon. Natuklasan niya ang ginagawang panggagaya ni Mateo sa kanyang mga dokumento. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Nang magsimula siyang humawak sa kanyang dibdib at humingi ng tulong, hindi namin siya dinala sa ospital. Hinayaan namin siyang maupo sa upuan. Pinanood namin siyang mawalan ng hininga dahil natatakot kaming magsalita siya. Ang bawat salita ni Remedios ay parang mga kidlat na tumatama sa puso ni Elena. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Napakapit siya sa gilid ng kama upang hindi matumba. Ang 7 taon ng kanyang pananatili sa ilalim ng bubong ng mga pumatay sa kanyang ama ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang mga taong pinaglilingkuran niya, ang pamilyang inakala niyang kanlungan niya, ay ang siya palang mga mamatay tao na kumuha sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Bakit? Ang tanging naibulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng hindi mailarawang hapdi. Bakit niyo nagawa yon sa kanya? Napakabait niya sa inyo. Dahil sa lupa, Elena. Dahil sa kapangyarihan, sagot ni Remedios sa pagitan ng kanyang mga hininga. Akala namin, kapag nakuha namin ang lahat, magiging masaya kami. Pero tingnan mo ako ngayon. Wala akong kahit sino. Ang anak ko ay nasa bilangguan at ako ay mamamatay na mag-isa. Ito ang aking parusa. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Pinagmamasdan ni Elena ang matanda. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat si Remedios, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagkapuot ay isang lason na siya lamang ang pinapatay. At ngayong alam na niya ang lahat, handa na siyang itapon ang bawat patak nito. Hindi ko kayo mapapatawad sa paraang gusto niyo, mahinang sabi ni Elena habang dahan-dahang binibitiwan ang kamay ng matanda. Ngunit hindi ko na rin kayo gagamitin bilang dahilan ng aking lungkot. Iiwan ko na kayo sa hustisya ng Diyos at ng batas. Tapos na ang paniningil ko sa inyo. Tumalikod si Elena at lumakad patungo sa pinto. Sa kanyang bawat hakbang, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban. Paglabas niya sa ospital, ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha, kasing init ng isang yakap mula sa kanyang ama. Naroon si Gabriel ang kanyang naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang malaking puno. Nang makita ang hitsura ni Elena, alam na nito na ang lahat ay natapos na. Lumapit si Gabriel at inabutan siya ng isang puting panyo upang punasan ang kanyang mga luha. Elena, ano ang susunod na plano mo? Tanong ni Gabriel nang may malambot na tinig. Tumingin si Elena sa malayo. Sa direksyon ng probinsya, kung saan naghihintay ang lupain ng kanyang mga magulang, ang lupang ngayon ay malaya na sa anumang sumpa. Uuwi na ako, Gabriel, sagot ni Elena. May kasamang isang tunay at payapang ngiti. Uuwi ako para itanim ang mga bagong binhi. Uuwi ako para bumuo ng isang buhay na wala ng kasinungalingan. Sa wakas, ang Elena na nawala ay nahanap na ang kanyang daan pabalik. Habang sumasakay sa sasakyan, hinawakan ni Elena ang kanyang pendant. Ang ukit ng pangalan ng kanyang ama ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bagyo ay lumipas na at sa likod ng mga ulap, ang isang bagong umaga ay nagsisimula ng sumilay.
Wala ng rehas, wala ng mansyong kulungan, at wala ng mga anino ng nakaraan. Si Elena ay malaya na. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga tuyot na dahon ng kahapon upang bigyang daan ang mga sariwang usbong ng umaga. Sa baybay ng San Rafael, ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa samyo ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin ng muling naayos na ancestral home ni Elena. Ang bawat poste ng bahay na ito, na dati ay saksi sa pagnanakaw at kasinungalingan, ay muling pinatibay hindi lamang ng semento, kundi ng dangal at pagmamahal. Nakatayo si Elena sa veranda. Suot ang isang simpleng puting duster na sumasabay sa ihip ng hangin. Hawak niya ang isang baso ng sariwang juice, pinagmamasdan ng mga bata sa komunidad na masayang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan sa tapat ng kanyang lupain. Ang bahaging iyon ng lupa na muntik nang maging simbolo ng kasakiman ni Mateo ay ginawa na niyang isang livelihood center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Dito, ang bawat babaeng nakaranas ng pait ng buhay ay tinuturuang muling tumayo sa sariling mga paa. Isang misyong nagbigay kay Elena ng tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ang balita mula sa lungsod ay tila mga malalayong bulong na lamang na hindi na nakakaabot sa kanyang kapayapaan. Si Mateo ay nananatili sa loob ng rehas, binubuo ang bawat araw sa pagsisisi habang binibilang ang mga taon ng kanyang sentensya. Si Sofia naman, matapos makuha ang lahat ng kanyang mga alahas, ay naiwang mag-isa at humaharap sa patong-patong na kaso ng fraud. Si Doña Remedios ay pumanaw na 6 na buwan na ang nakakalipas, namatay ng tahimik sa isang pampublikong pasilidad, malayo sa rangya at kapangyarihang inakala niyang magliligtas sa kanya. Nang mabalitaan ni Elena ang pagkamatay ng kanyang biyenan, nagpadala siya ng puting mga bulaklak. Hindi dahil kinalimutan niya ang lahat, kundi dahil ang kanyang puso ay wala na sa bilangguan ng galit. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi nangangahulugang tama ang kanilang ginawa, kundi isang deklarasyon na wala na silang kapangyarihan sa kanyang kaligayahan. Ang katarungan ay nakamit na sa batas at ang kapayapaan ay nakamit na sa kanyang kaluluwa. Elena, handa na ang hapunan. Ang bango ng niluto ni Aling Rosa. Ang tinig ni Gabriel ay nanggaling sa loob ng bahay. Lumabas ang lalaki. May dalang ilang mga dokumento para sa foundation na itinatag ni Elena. Sa loob ng 1 taon, si Gabriel ay nanatiling tapat na kaibigan at katuwang sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Walang pagmamadali, walang pressure. Isang uri ng relasyong itinayo sa respeto at pagtitiwala. Isang bagay na akala ni Elena ay hindi na niya mararanasan muli. Ngumiti si Elena at hinawakan ng pendant sa kanyang leeg. Ang pangalan ng kanyang ama na nakaukit sa likod nito ay tila nagpapaalala sa kanya na bawat patak ng kanyang luha ay naging ulan na nagpatubo sa isang masaganang bukas. Hindi na siya ang baog na babaeng itinapon sa kalsada. Siya ay si Elena, isang anak, isang tagapagtanggol, at isang babaeng buo sa kanyang sariling lakas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nagpapakita ng kulay gintong langit na tila isang huling basbas. Sa katahimikan ng gabi na dahan-dahang dumarating, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga alon at ang tawanan ng mga taong muling nakahanap ng tahanan. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga galos pa rin sa kanyang puso. Ngunit sa bawat galos na yon ay may nakaukit na aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa o rami ng pera, kundi sa tapang na piliin ng kabutihan sa kabila ng kalupitan ng mundo. Huminga ng malalim si Elena, isang hiningang puno ng pasasalamat. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa ilalim ng unang bituin na sumilay sa langit, alam ni Elena na sa wakas
siya ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon, at kasama ang tamang mga tao.